Foundation, siya po ang Executive Director ng think tank ng Ibon Foundation, isa rin pong ekonomista. Good morning po Sir Sunny, si Xander po ito at si Angel. Morning po! Ay, good umaga, si Xander, Ma'am Angel. Musta na? Opo, ito At po. Merry Christmas! Merry Christmas! Opo. Sir, kasi itong Philippine Statistics Authority, inilabas po nila yung 2024 Occupational Wages Survey na sinasabi po na yung mga empleyado ho na full-time ay sumasahod ng 21,544 per month. Ito po yung average po no, sa ating mga manggagawa. Sa inyong palagay, sapat po ba itong 21,544 per month sa isang pamilya? Medyo malapit siya dun sa kinakailangan na sa ngayon tansya namin 27,000 pesos per month na sapat para sa isang pamilya ng 5. Pero siguro 2 punto lang. Una, kapos pa rin siya dun sa kinakailangan na actually 26,980 pesos. Pero ikalawa, kasi occupation wages, ang sinusukat lang naman yan, yung mga nakatanggap ng sahod. At unfortunately, yung mayorya ng mga Pilipino ay nasa informal work, walang sahod, o kung kahit nasa sahorang sistema, hindi sa mga establishmento na monitored ng DOLE. So sa totoo lang, yung inulat ng PSA na occupational wages, sa mga formal establishments lamang yan. At alam nyo, out of mga 49.6 million na nagtatrabaho ngayon, alam niyo ba yung mga sakop ng formal establishments, malaki na yung sabihin 7 to 8 million ang ang nasa average na yan. So yung mayorya ng mga nagtatrabaho, malayong malayo dun sa inuulat niyan ng Occupational Wages Survey. So kulang pa rin talaga siya. Kulang yung natatanggap nila at kaunti lamang nakakatanggap ng ganyang kalaking halaga. Ano po ba yung kadalasan? Magkano po ba yung majority ng mga Pilipino, nasa magkano po ang kanilang sinasahod kada buwan? Sir Sunny? Well, right now, kung pagbabatayan kasi yung minimum wage, unfortunately, hindi kasi regular nag-uulat ng DOLE or even ng PSA kung magkano yung tatanggapwanan. Pero kung pagbabatayan natin yung average minimum wage sa buong rehiyon, more or less nasa 14 to 16,000 lamang buwanan yung karaniwang minimum wage earners. At sa amin, tingin namin mas accurate yun actually dun sa mga nasa formal sector. Pero sa amin ang pinakamahalaga actually, ang next pa dun sa sahod, sapat ba yan para dun sa disenteng pamumuhay? At kung titingnan natin yung huling estimates ng SWS dun sa bilang ng Pilipino nagsabing mahirap sila, kalahati ng pamilyang Pilipino nagsabing mahirap sila. So, kung kalahati ng pamilyang Pilipino ay nagsabing mahirap sila, that's about 14 million families. Dadagdagan yan 2 milyon under Pangulong Marcos. Dadagdagan din actually nagugutom na pamilyang Pilipino, dumoble to 6.2 million I think from less than 3 million pagpasok ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, ano man titingnan natin panukat, yung napakababang minimum wage or actual na kalagayan ng mga Pilipino, kulang talaga yung sahod, kulang talaga yung na kinikita ng mga pamilya. Siguro, exception dito yung mga kasundaluhan natin na in-announce I think kahapon lamang na may dagdag. 15% wage hike, di ba? So, iba rin talaga kung nag-alang ka sa pwesto alagaan mo yung mga kinakatakutan mo. Opo. Ang sabi pa ho doon sa inilabas pong datos ng PSA, ang pinakamataas daw pong sahod ay nasa ICT industry, 43,000, around that figure po. Ang pinakamababa naman po yung mga nasa agrikultura, forestry, fisheries na 21,000 lang. Actually, good example yan kasi in-average lamang yan dun sa sa iba't ibang mga industriya. Ngayon, ilan ba yung nasa agriculture and fisheries ngayon? Sa pagkalalo ko dun sa September na Labor Force Survey, parang 9 milyong Pilipino ang nasa agriculture at mga 1.2 milyon ay nasa fisheries. So may more or less, sabihin natin nasa agriculture and fisheries, susumahin natin, umabot ng over 10 million Filipinos. Ilan ba yung nasa information technology? Kasi walang breakdown sa Labor Force Survey yan, pero garantisado yung maximum na information communication na sector sa PSA, sa Labor Force Survey, hindi po umabot ng kalahating milyong Pilipino. So 485,000 na nasa information communication. Kung yan ang pinakamataas na sahod, diswerte ka ko nasa sektor ka na yan. Pero kung usapin ng statistics, ng probability, malamang kaysa hindi, kabilang ka dun sa more or less 10.3 million Filipinos na nasa
agrikultura. Mas malaking tsansa mababang sahod mo kaysa mataas ang sahod. Kumbaga po, yung dun sa 40K a month, maliit na porsyento lang ng ating populasyon. Super liit lamang. Yung nga, 485,000 lamang as of last count yung nasa information communication sector compared to agriculture. Tapos, I'm sure mababa rin yung, hindi ko nakita yung survey niyan, pero sigurado, yung nasa trade, wholesale retail trade, napakababa din ang tatanggap niyan. Sa construction, napakababa din. Kung ipagsama mo yung construction at wholesale retail trade, alam ko, malaking konsentrasyon ng wage earners dyan, about 16 million na nasa mababang pasahod din ng mga sektor. Ano po sir ang maisasuggest ng Ibon Foundation para mapabuti po ang sahod at kabuhayan ng mga uring manggagawa? Alam niyo yung pinaka-short term talaga, yung ginawa ni Pangulo Marcos sa mga kasundaluhan, well, actually all uniform personnel, itulak talaga yung matinong wage hike kasi nakailang computations na hindi lang Ibon Foundation, even yung mga ilang akademiko, kaya magbigay na mas makabuluhang sahod at makabuluhang dagdag na sahod ang mga establishmento sa Pilipinas. So, pinaka short term ang dapat gawin, taasan yung sahod. Wag yung kakarapot nga, I think on average, nasa about 450 pesos lamang on average ang minimum wage nationwide. Exception ng Metro Manila na nasa halos 700 pesos. So number one pwede gawin, magtaas ng sahod tulad ng ginawa niya dun sa pagtaas ng sahod ng mga kasandaluhan at mga pulis. Ikalawa, yung long term naman na pagmumula ng disenteng sahod, yung matibay na ekonomiya. So nakakatakot yung pagbulusok na agrikultura at yung paghina ng manufaktura, kailangan seryosohin administrasyon. Ibig sabihin yung mga daan-daan bilyong piso na makalokon na infrastructure project o napupunta sa kickback, ibuhos niya sa agrikultura para pasiglahin yung lokal na agrikultura. Bigyan ng suporta ang mga MSMEs at lokal na industriya para maglikha ng disenteng trabaho. Garantisado, long term, mababawasan ang mga low-paying jobs, magdadagdagan ng formal jobs sa Pilipinas. Pero kung hindi papansinin yun, hindi yun kusang mangyayari kasi. Kailangan ng gobyerno sa ekonomiya para makapaglikha ng trabaho. Opo. Sir Sunny, may question po from our listener po, texter 8456 pero wala pong pangalan. Posible po ba ito sa inyong pananaw na buwagin na po ang provincial rate? Yan po ang hiling namin sa gobyerno para hindi na raw po magpunta sa NCR kasi pare-pareho lang naman kaming manggagawa at mas mahal pa nga ang bilihin dito sa probinsya. Thank you. Ay, alam mo, matagal na pinapos ng Ibon, ibalik yung sistemang national minimum wage, pabansang minimum na sahod na umiiral noong 1989. Kasi nangyari lamang nung nilikha yung mga regional wage boards, from 1989 hanggang sa kasalukuyan, bumaba ang halaga ng sahod sa buong Pilipinas. Kung minimum wage earner yung mga magulang mo, because of inflation at minimum wage earner ka ngayon, mas mababa pang halaga ng sahod mo ngayon kasi 1989 dahil sa regionalization. So para sa amin, tama lamang yung punto ng anonymous na texter na yan. Yung computation ng Ibon sa average family living wage sa pambansang antas, right now sa October, 1,225 pesos. More or less, kung mabigyan at nationwide level, yung mga kalagayan ng manggagawa, hindi lang sa NCR, pero pati sa Caraga, pati sa BARB, aangat talaga siya. At sa amin, kailangan yan. At yung job ng gobyerno yan na mag-set ng mataas na standards para sa pamumuhay ng mga manggagawa. Hindi mag-set ng mataas na standard para sa kita ng mga negosyante. Correct. Sir, ang sinasabi po kasi ng mga negosyante, once na itinaas po ang sweldo ng mga manggagawa, marami naman daw po na mababang karote na mga tapos ang dami daw po mawawala ng trabaho kasi kumbaga mababankrupt sila, mas dadami daw po ang mga mawawala ng trabaho. Alam nyo, every hearing na pumupunta kami sa Kongreso, whether sa Senate or sa House of Representatives, yung challenge namin palagi sa mga negosyante na nagsasabi niyan, ipakita nyo yung iyong financial statements. Kasi ang pinagbatayan ng Ibon, yung pinakamalaking survey ng establishmento sa buong Pilipinas, yung Annual Survey of Philippine Business and Industry, ang sakop nito ay lahat ng micro, small, medium, large enterprises, ang sakop nito lahat ng sektor sa ekonomiya, ang sakop ito lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Kung pagbabatayin yung ulat doon about income, expense, profit, and sahod, nung kinompute namin, kahit magbigay halimbawa ng across-the-board wage hike ng 150 pesos, hindi pa yan 10% ng tubo ng micro, small, medium, and large enterprises. So sa amin, yun ang palaging panawagan namin. Even kung nag-attend kayo ng mga regional wage board hearings, lagi magreklamo negosyante, hindi namin kaya. Sige, ayon sa datos ng PSA, kaya nyo.
kayo, magpakita kayo ng financial statements nyo. Promise, ilang dekada na naglalobby yung ibon. Wala pa kami na meet na kahit isang negosyante na nagtangka ipakita annual financial statements. So parang yung parang pork barrel to eh. Parang guilty until proven innocent yung mga manggagawa. Pero yung mga negosyante, innocent until proven guilty. Medyo may tagibang I think yung sistema na gano'n. Parang yung kabalintunaan, no? Opo. Kaya nila. Alibay lang na. Sir Sunny, alibay lang. Parang sa amin, super straightforward. Ipakita nyo kung hindi nyo kaya. The fact na wala ni isa nagpapakita but hindi kaya, yun ang problem. At isa pang problem sa sa mga negosyo na may union, yung union, kung nag-CBA sila, pwede na i-demand yan eh. Kaya galit na galit yung mga negosyante sa union kasi kung hindi nila kaya maging transparent sa publiko, ayaw nila maging transparent sa sarili manggagawa. At ang pinakaparaan para matago yung mga libro, kay bubugay mo yung mga union kasi in which case, obliged na lang matanggapin ng mga manggagawa mo kung ano ba yung sitwasyon based dun sa mukhang bibig nila. At sa amin, yun ang kawalan ng demokrasya sa empresa, pero part ng kawalan ng demokrasya din sa ekonomiya eh. Kasi sa amin, para maging demokratik yung presidente, ang dapat panigan niya yung mas marami. Di ba yung spirit ng democracy, papanigan mo yung mas marami, hindi yung iilan. Pero kung nananatiling barat sa sahod, in effect, pinapanigan ng gobyerno yung mga negosyante at tubo nila, hindi yung sahod at kagalingan ng mas nakararaming mga manggagawang Pilipino at kanilang pamilya. Opo, and speaking of barat, yung barat talaga? Diba? Speaking of, yun yung 500 peso Noche Buena. Ano ang comment po nyo dun, sir? Alam nyo, wala akong madagdag kasi ang dami na nagsalita tungkol dyan. Ang gusto namin ma-raise sa punto dyan, alam ng gobyerno na gano'ng kabarat yung 500 peso Noche Buena. The fact na pinanindigan ni Secretary Roque at even dinepensa ng pala, sa amin, ang ine-expose doon, hindi yung kamangmangan nila o ignorance nila doon. Ang ine-expose doon, ganun sila ka-ipokrito. Kasi guaranteed, wala sa mga nasa pwesto ngayon ay magkakasya sa 500 pesos. So ang gusto na sabihin, hindi na sinasabing diretso, kami gusto namin ng magarbong piyesta, kayo magtiyaga kayo sila ₱100. Sa amin that's so inexcusable talaga yon. I mean that's so unfair talaga. Medyo, ang dami nasabi ng TalkMed, ng publiko, ng media, full support kami sa lahat kasi wala mag-support niyan. Opo. Sabi nga ni Gloria Diaz, kasya naman daw pero nung panahon pa na nanalo siya nung 1960s. Kinadilig yun. Talaga. Tapos sa amin ang diwa din Noche Buena, minsan ito isang taon. So parang the rest of the year na nga, subsistence na nga yung karamihan ng mga Pilipino. Dumadami ang nagugutom, dumadami na hirap. So pati ba yung iisang selebrasyon na magkasama mo yung makapamilya mo, pati yung ba kailangan poverty level, subsistence level. So ano mo yung hypocrisy at insensitivity, grabe talaga eh. Parang okay maging maluho at umaapaw yung lamesa mo sa mayaman. Pero sa mahirap, manatili at mahirap kahit sa isang gabi niyan sa buong taon. Medyo mean, di ba? Correct. Opo. Ay, pero maligayang Pasko pa rin, Professor Sunny. Ay, ako, nadidinig ko kayo palagi. Nagkaka-endorphin rush ako kasi ang stress palagi ng boss ko nyo. Kahit na anong pinag-uusapan. So, ako inspiring kayo sa akin. Salamat po. Sir Sunny. Teka po, nasan po kayo, sir? Bahay niyo po ba yan or tanggapan? Nasa opisina po. Okay. Kala ko bahay ninyo, ang dami niyong dokumento. Ay naku, mas maraming kalat sa bahay. Mas nakakahiya yung bahay kasi sa opisina. Thank you po. Dito nahihiya pa ako sa mga opisina ko eh. Thank you po, Prof. Salamat po, sir. Sa oras at panahon. Mabuhay po kayo at Merry Christmas. Merry Christmas din kahit paano. Salamat. Si Executive Director Sunny Africa po ng Ibon Foundation, isa rin po ekonomista at nag-aaral po talaga ng mga datos, no, hindi yung